Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng isang napakasarap na recipe gamit ang glutinous rice flour. Ayan, ito po ay parang leche flan pero hindi talaga siya itlog kundi glutinous rice flour. So nakikita nyo naman po sa video, yan po yung finished product ko na napakaganda. Ayan. Napakaganda, napakapino at napakalambot. So mag-start na po tayo. Umpisan po natin yan sa pag-caramelize nitong sugar natin. 3/4 cup po ng white sugar ang ginamit ko dyan. At dahil wala po kaming apoy dito kasi sa induction cooker kami nagluluto, ay dito ko na lang po sa kawali ika-caramelize itong sugar. So pwede ka po ditong gumamit ng brown sugar, wash sugar. Ako po white kasi yung available ko dito na bukas na, kaya ito yung ginamit ko. So di ko po yan nilagyan ng tubig at hayaan lang po natin na mag-caramelize siya dito sa kawali natin. So ang apoy ko po dyan ay mahina lang. Dito po sa induction cooker namin, pangalawa siya sa pinaka mahina. So may pinaka mahina pa, tas ito yung pangalawa. Hindi yan yung super hina. So kung napapansin nyo, nagme-melt na siya ng konti, nagbabrown na. So hindi ko po natiis na hindi haluin. Supposed to be dapat hindi na lang haluin, pero hindi ko po natiis na hindi haluin kasi medyo nangangamoy na kaagad yung asukal, nangangamoy sunog. So kailangan maging pantay at maganda yung pagkaka-caramelize ng sugar kasi dyan po nakasalala yung magandang itsura at resulta ng ating glutinous rice flan. Ayan. Na melt na siya pero hindi pa lahat kaya i-melt pa natin lalo. Yun, konti pa. Hindi pa naman po yan sunog kasi nahalo naman natin siya. So di ko po yun nilagyan ng tubig. Lahat po yan ay purong asukal. Ayan, halos melted na po lahat at ang gagawin natin ay ilalagay na po natin to sa ating 10 inches na na hulmahan ng cake. So actually pang cake yan pero pwede na rin itong glutinous rice flan natin. Ayan. Yan, pino na. At pwede na nating ilagay yan sa ating huhulmahan. So ikalat na lang natin gamit ang spatula or kahit anong sandok dyan para maikalat mo lang yan sa pan natin. So, ganun lang din. After that, iset aside lang at kagawin na natin yung ating pinaka-mixture. So, ganyan lang. Kumunat na kaagad. So, ito na po yung 2 cups ng glutinous rice flour. Nabili ko lang po yan sa grocery na na siya. Ganyan na. Hindi po yan galing sa pinagiling na bigas. So, maglagay ako dito ng 2 extra large ng itlog. Extra rice patuloy, no? Tapos ito pong ibap na gatas. So kung magtatanong po sa brand, kahit ano pong brand. Pero ako po Angel ang gamit kong gatas dyan. So 2 cups po ng evaporated milk ang ginamit natin para sa recipe na to. At hindi pa po yan natatapos sa 2 cups ng milk na evaporated milk. Kundi naglagay pa po tayo ng Angel kondensada. Inubos ko po yung isang yung isang lata ng condensed milk. Medyo malaki yon pero inubos ko na siya. Kasi nga, leche flan nga ito, diba? Kaya matamis. Pero kung ikaw naman po, nasa choice mo rin. Kung gusto mo kalahati lang ng isang lata, pwede naman po kung wala ka talagang hilig sa matamis. So, haluin lang natin siya ng bonggang-bongga. Yung wala na po talaga dyan na makita kang buo-buo. Or kung may buo-buo naman ay kailangan po masala mo yan ng husto bago mo siya ilagay doon sa hulmahan. So habang ginagawa po natin to, kailangan kulong-kulo na po yung tubig sa steamer para po hindi na mag-aantay itong mixture natin. So para po makasigurado tayo na pino ay sasalain ko po itong ating mixture. Ayan. So, hindi ko na pinakita pero 3 beses ko po yan siya sinala. Kaya talaga namang sobrang pinong-pino nang na-achieve natin. So, pagkatapos naman pong ilagay natin yan dyan sa paghuhulmahan natin, sa pag-steam mamaya ay ibabalot natin siya ng aluminum foil. So, sa rice cooker lang po tayo mag-i-steam kasi maliit lang naman to. Di na natin gagamitin yung malaki nating steamer. So, sa rice cooker ay ayos na.
So ayan, nilagyan ko ng foil para po di matuluan ng mga moisture ng mga tubig na manggagaling sa takip nitong ating rice cooker na gagamitin. So after that, steam ko po siya ng 1 hour. Grabe no, 1 hour po ang pag-steam ko niyan kasi medyo makapal po yung naluto natin. So and after 1 hour, ito na po yung naging resulta. Grabe po, sobrang natuwa ako kasi sobrang ganda po ng nagawa ko at saka ito po ay kinain ng anak kong bunso. So, sobrang pikan yun sa pagkain. Kaya kapag kinain niya ang isang pagkain, ibig sabihin ay masarap po talaga. Hindi lang ako yung nagsasabi ng masarap, kundi masarap. Ginaganyan ko lang po yung mga gilid ng spatula para hindi siya dumikit. Tapos, babalik ta rin na natin, itataob na natin sa plato. So, ito na po yung ating finished product. Napakasarap po talaga. Huwag nyo na pong i-judge yung pag-slice kasi hindi man natin to pambenta, panggawa lang na, ay pang snack lang natin. So actually, first try ko po yan, ng recipe na yan. At sobrang natuwa ako kasi napakapino, napakakinis at napakasarap po talaga ng nagawa ko. At ayan, tikman na natin. Para talaga siyang leche flan kapag hindi mo talaga titikman. Pag itsura lang yung base mo. Diba? So, sobrang ganda po, sobrang sarap ng nagawa natin. So, sana po maitry nyo din po ito. Pwede po itong pang negosyo, pwede din pong pang merienda, bagay na bagay ito sa black coffee. So, ito na po yung ating finished product, ang ating glutinous rice flour na flan. Ayan. Thank you so much!